Mukhang desperado na itong Phoenix Fuel Masters na magkaroon ng mga sunod-sunod na panalo. At kahit na nanalo sila dito, meron silang 2-game winning streak. Alam ng Phoenix na magiging mahirap ang daan nila dito sa playoffs. At yan ang dahilan kung bakit willing na silang gumawa ng isang trade kasama itong San Miguel na sa ngayon ay isa ring team na gusto na makapasok sa playoffs at medyo nahihirapan din. Kaya mukhang mayroong proposal ngayon itong Phoenix na makipag-trade dito sa San Miguel. Ang isang nakikita natin na posibleng senaryo na mangyari dyan ay mapunta dito sa San Miguel ang 6-7 center ng Phoenix na si Kyle Balungay. Kapalit naman itong si Mawala Tautua. Ang veterano si Tautua ang ibibigay ng San Miguel dito sa Phoenix, parang straight up yung magiging trade dyan. Kapag ito yung nangyari, pareho namang makikinabang ang nasabing koponan. Sa ngayon kasi, itong Phoenix Fuel Masters nangangailangan ng isang veteran presence na magko-complement dito kay Jason Perkins, Tyler Tio at kay Richie Rivero, at magagawa yan ni Tautua. Itong si Tautua para si Vic Manuel. Mahusay na player, hindi lang masyadong nabibigyan ng minuto dito sa San Miguel. Kung yan ay malalagay dito sa Phoenix Fuel Masters, malamang lumabas yung talagang laro niyan. Katulad ni Vic Manuel ngayon dito sa Terra Firma. Kaya asahan natin na itong San Miguel ni Beer naman, kung makukuha na sila si Kyle Balungay, ito yung player na makapagdadagdag ng versatility at babata yung lineup ng SMB. Dahil sa ngayon, mukhang yan ang hinahanap talaga nitong San Miguel Beer. Yung mga players na magpapabata at magpapalakas sa kanilang lineup. Magagawa yan kung makukuha nila itong si Kyle Balungay. Kaya asahan natin na gagawa ng move ang San Miguel para ito ay masakatuparan. Si Balungay ay 6'7" at maganda ang potential nito. At mabibigyan niya ng playing time sa San Miguel kung wala na si Mawala Tautua. Kaya sa ngayon magiging magandang addition sa SMB itong si Kyle Balungay kung sakasakali na ang trade na ito ay matuloy talaga. Lilipat na nga ba itong si Mikey Williams dito sa Converge Fiber Xers? Ito ngayon ang usap-usapan dahil kumpirmado na itong si Williams ay maglalaro para dito sa Strong Group Athletics. Alam naman natin lahat na ang coach nitong Strong Group Athletics ay itong si Charles Chu, na siyang assistant coach naman ng Converge Fiber Xers. Nagkaroon na ng kasunduan itong SGA at itong si Mikey Williams na maglalaro itong si Mikey dito sa Dubai tournament na sasalihan ng Strong Group, kung saan kabilang din doon sa team itong si Andre Blatch, Dave Ildefonso, Renz Abando at iba pang mga top players. Kaya walang duda na malakas itong Strong Group Athletics at malaki tsansa nilang manalo dito sa Dubai. Pero ang pinag-uusapan ngayon, ito bang pagpunta dito ni Mikey Williams sa SGA ay senyalis na ito'y maglalaro na rin para dito sa Converge naman sa PBA. Tandaan natin ito si Jordan Heading naglaro muna dito sa Strong Group bago lumipat eventually dito sa Converge. Kung matatandaan ninyo, sinubukan ng kunin dati ng Converge itong si Mikey Williams sa kapalit dito sa TNT, kapalit ng isang draft pick. Yun nga lang, hindi sila nagkasundo at the last minute. Ngayon kaya ay maaayos na to. Kung sakaling mapunta ditong si Mikey Williams dito sa Converge, abay lalakas lalo itong line-up ni Coach Franco Atienza. Kung meron kang Jordan Heading, Mikey Williams, meron ka pang Alex Stockton at Johnny Winston. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition itong si Mikey Williams dito sa Converge Fiber Access kung sakasakali. Pero sinabi ni Charles Chu na hindi muna niya iniisip yung posibleng paglipat ni Mikey dito sa Converge. Ang gusto nila mag-focus syempre dito sa Strong Group Athletics sa laro nila sa Dubai. At syempre, ang pagbabasihan dyan ay kung ano magiging performance ni Mikey dahil ng tagal-tagal niya na hindi naglalaro ng tinatawag na competitive basketball. So abangan natin yan. Si Isaac Go yata ay babalik na rin para dito sa Barangay Ginebra at yan ay good news na rin para dito sa Gene Kings at lalong lalakas yung lineup nila. Sa ngayon kasi ito si Jamie Malonzo nakita natin naglalaro na para sa Barangay Ginebra. At kahit limitado pa yung minuto niya, asahan natin na eventually ay ibabalik na siya sa kanyang normal minutes ni Coach Tim Cone. At ngayon mukhang susunod na itong si Isaac Go na matagal na rin iniintay ng Barangay Ginebra na makabalik. At kapag nangyari yan, makukumpleto na halos yung lineup nila. Si Jeremiah Gray na lamang ang wala. Kung sakasakali na bumalik ito si Isaac Go, ang magiging sitwasyon dyan ay parang ganun din kay Jamie Malonzo. So umpisa ay konting minuto lamang ay bibigyan ni Coach Tim Cone para ma-testing kung kaya na ni Isaac Go na maglaro para dito ng matagalan dito sa PBA. At kapag okay na si Isaac Go, siya na magiging main backup nitong si Japet Aguilar. At itong si Malonzo at si Rosario mag-alternate sa
power forward, at ito si Stephen Holt magiging shooting guard o small forward, depende. Kapag may import, syempre shooting guard si Stephen Holt. Kapag walang import, siya small forward. Kaya sa tingin ko magiging lalong ang ganda ng takbo ng lineup nitong Barangay Ginebra sa ngayon. Kaya masasabi natin na sa pagbabalik ni Isaac Go, lalong lalakas itong Barangay Ginebra at magiging isa na sila sa mga top teams na magagamit ngayon. Itong masasabi nating top contender sa bawat conference kahit wala pa ito si Justin Brownlee dahil sa lalim ng lineup ni Coach Tim Cone ngayon. Kaya dito natin talaga masasabi na itong Barangay Ginebra ngayon, pagbabalik ni Isaac Go, magkakaroon na sila ng tsansa na i-evaluate ito kung siya ba ang nararapat talaga na maging sentro nila. Kapag ganito nangyari, masasabi natin na itong Barangay Ginebra talaga ay matutupad na yung pangarap na magkaroon sila ng Grand Slam. Kapag nakuha na nila ito si Isaac Go at siya ay lumabas na 100% ready, abay magandang development yan para dito kay Coach Tim Cone at lalo na sa maraming fans ng Ginebra. Sinisi ni Coach Yenggao yung mga referee dito sa pangyayaring pagkatalo ng Rain or Shine kontra dito sa Converge kagabi, kung saan itong Rain or Shine ay lumamang pa ng 17 puntos. Pero nahabol ito ng Converge dahil dito sa magandang nilaro ni Alex Stockton ng 4th quarter. Pero nung bandang huli ay nanalo pa rin nga itong Converge at mula sa napakagandang posisyon bumagsak sa pang number 7 itong Rain or Shine dahil yung record nila ay bumagsak na rin sa 5-3. So sa ngayon sinabi ni Coach Yenggao ang naging problema daw dyan, nagkaroon daw ng mga sunod-sunod na mga bad calls kontra dito sa Rain or Shine at yan nga ang dahilan kung ba't siya na-eject. Sinabi ni Coach Yeng na very frustrating yan dahil kapag may mga bad calls na ganyan talaga, makakasira ng momentum yan at mga 8 puntos daw yung nawala sa kanila dahil doon sa mga bad calls ng mga referee. Pero syempre para sa mga PBA fans hindi na bago itong pagrereklamo ni Coach Yenggao sa mga officials at palagi naman siyang ganyan kapag natatalo. Kaya hindi na ito bago at narinig na yan ng mga fans ngayon. Syempre sa mga fans ng Rain or Shine meron talagang mga questionable calls pero para sa Converge wala namang naging problema at ang naging dahilan kaya sila nakahabol ay dahil nga dito sa maganda nilang nilalaro. So yan ang aabangan natin ngayon kung hanggang saan ang aabutin itong Converge Fiber Xers. Ang ganda na ng record ng Converge ngayon at sa second place na sila at dahil doon sa talo ng Northport Batangas sa Meralco, lumaki ang tsansa na itong Converge ay makapaglaban para doon sa number 1 spot dito sa PBA standings kasama na rin itong Barangay Ginebra. So masasabi natin na sa ngayon, itong tatlong teams na to at syempre kasama ang TNT, sila ang mukhang team to beat talaga dito sa Commissioner's Cup. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta ng mga ganitong laban. Pero maliwanag dito para kay Coach Yenggao, hindi pa out itong Rain or Shine at nakafocus lang sila dito sa pagkuha ng slot sa playoffs. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Anthony Alon family, Michael D, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Katsakino Ducusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, pati na rin kay Enju, Dexter Domer at sa iba pa nating mga regular na viewer.